Hindi lahat ng mukhang mayaman marunong humawak ng pera at hindi lahat ng tahimik sa buhay ay naghihirap. Habang ang karamihan nabala sa pagpapakita ng luho, may mga taong unti-unting yumayaman nang hindi napapansin. Sila ang mga taong marunong magkontrol ng emosyon kapag pera na ang usapan. Kapag nakilala mo ang sarili mo sa mga susunod na palatandaan, posibleng mas matalino ka sa pera kaysa sa inaakala mo. Araw-araw maraming Pilipino ang kumakayod mula umaga hanggang gabi pero nananatiling gipit. Malaki man o maliit ang sweldo, pare-pareho pa ring nauubusan bago matapos ang buwan. Samantala may ilang tao na hindi naman milyonaryo pero laging handa sa emergency at bihirang mabaon sa utang. Hindi dahil maswerte sila, kundi dahil alam nila kung paano paikutin at protektahan ang pera nila. Disiplina at tamang pag-iisip ang madalas na dahilan kung bakit umaangat ang buhay ng isang tao. Habang tumatagal, lalong nagiging mahirap ang ekonomiya para sa ordinaryong Pilipino. Tumataas ang presyo ng pagkain, pamasahe, renta, at halos lahat ng pangunahing pangangailangan. Maraming pamilya ang nabubuhay na parang isang kahig isang tuka kahit buong araw nagtatrabaho. Dahil dito, mas mahalagang maintindihan kung paano maging matalino sa paghawak ng pera bago pa dumating ang matinding problema. Kapag natutunan ng isang tao ang tamang mindset sa pera, mas lumalakas ang kakayahan niyang bumangon kahit gaano kahirap ang sitwasyon. Hindi sukatan ng talino sa pera ang mamahaling cellphone o bagong sasakyan. Maraming taong mukhang matagumpay sa paningin ng iba, pero lubog naman sa utang at stress. Samantala may mga simpleng namumuhay, pero tahimik na lumalaki ang ipon at negosyo. Kadalasan mas maingat gumastos ang totoong marunong sa pera kaysa sa taong gustong magmukhang mayaman. Kapag marunong kang maghintay at umiwas sa padalos-dalos na desisyon, malaking senyales na mahusay kang humawak ng pera. Bawat desisyon tungkol sa pera may epekto sa kinabukasan ng isang tao. Pwedeng isang maling galaw lang ang magdala sa matinding problema at pagkakautang. Pwedeng isang matalinong desisyon naman ang maging simula ng mas komportabling buhay para sa buong pamilya. Kaya mahalagang malaman kung taglay mo ba ang mga ugaling karaniwang makikita sa mga taong tunay na umaasenso sa buhay. Dahil minsan hindi mo napapansin na unti-unti ka nang nagiging klase ng taong kayang yumaman at manatiling matatag anumang hirap ng panahon. Unang palatandaan, marunong kang magpigil kahit kaya mong bumili. Karamihan sa tao hirap kontrolin ang sarili kapag may hawak ng malaking halaga. Kapag may bagong sweldo, kadalasang nauuna agad ang luho bago pangangailangan, kaya mabilis ding nauubos ang kinita. Samantalang ang isang individual na tunay na mahusay, humawak ng pananalapi, marunong maghintay bago gumastos ng anumang bagay. Hindi agad nagpapadala sa uso, kahit pa kayang-kaya naman niyang kunin ang gustong bilhin anumang oras, mas pinipili niyang siguraduhin kung mahalaga ba talaga ang isang bagay bago niya ilabas ang perang matagal niyang pinaghirapan. Habang dumarami ang tukso sa paligid, lalong nasusubok ang kakayahan ng isang tao pagdating sa paghawak ng budget. Social media pa lamang punong-puno na ng mamahaling gadget, branded na gamit, magagarang bakasyon at samusaring bagay na nakakapag-inggit. Ngunit ang matalinong nilalang pagdating sa salapi, hindi basta naaapektuhan ng nakikita sa internet o opinyon ng ibang tao. Batid niyang hindi sukatan ng tagumpay ang pagyayabang ng material na kagamitan sa harap ng maraming tao. Mas mahalaga para sa kanya ang katahimikan ng isip kaysa pansamantalang saya na dulot ng walang planong paggastos. Kapag may emergency, bihirang mataranta ang isang taong marunong magtimpi sa pera dahil nakapaghanda siya ng maaga. Hindi kailangang umutang agad dahil marunong siyang umiwas sa walang saysay na pagbili noong mga nakaraang panahon. Bawat baryang hindi niya ginastos sa walang kabuluhang bagay, unti-unting naging pundasyon ng kanyang seguridad sa buhay. Dahil doon mas nagiging matatag ang kanyang pamilya tuwing may biglaang gastusin o matinding pagsubok na dumarating. Unti-unting nabubuo ang magandang kinabukasan sa simpleng kakayahang pigilan ang sariling gumastos ng padalos-dalos. Maraming negosyante at matagumpay na personalidad ang nagsimula sa simpleng pamumuhay. Kahit mayroon silang sapat na kakayahang bumili ng luho, alam nilang madaling kitain ang papuri ng tao, pero mahirap buuin muli ang perang nawaldas sa maling desisyon. Bawat sentimong naiipon pwedeng maging puhunan para sa mas malaking oportunidad
pagdating ng tamang panahon. Dahil dito mas pinahahalagahan nila ang pangmatagalang benepisyo kaysa panandaliang kasiyahang mabilis ding nawawala. Ganyang klase ng pag-iisip ang kadalasang naghihiwalay sa taong laging kapos at sa taong unti-unting umaangat ang estado sa buhay. Kapag marunong kang umiwas sa padalos-dalos, na pagbili malaking indikasyon na lumalalim ang iyong pangunawa tungkol sa tunay na halaga ng pera. Hindi mo kailangang patunayan sa iba na kaya mong sumabay sa kanilang lifestyle para lamang makaramdam ng pagkilala. Sapat ng alam mong may direksyon ang kinikita mo at hindi basta nawawala sa mga bagay na walang maayos na silbi. Pangalawang palatandaan, hindi ka nasisilaw sa malaking kita ng walang kasiguraduhan. Maraming mamamayan ang madaling mahikayat kapag nakarinig ng mabilisang pagyaman at madaling pagkakakitaan. Kapag may nagsabing dodoble agad ang puhunan, sa maikling panahon maraming agad naniniwala, kahit kulang sa malinaw na paliwanag ang alok. Subalit ang taong mahusay dumiskarte sa usaping pinansyal marunong magsuri bago maglabas ng kahit maliit na halaga. Hindi agad nagpapadala sa matatamis na salita, lalo na kapag masyadong maganda ang pangako para maging totoo. Mas inuuna niyang alamin kung lehitimo ba ang pagkakakitaan kaysa sumugal sa posibilidad na mawala ang lahat ng ipon niya. Sa panahon ngayon, napakaraming mapanlinlang na sistema ang kumakalat lalo na sa internet at social media. Kung sino pa ang gipit kadalasan, sila pa ang unang nabibiktima ng matatamis na pangako tungkol sa instant na tagumpay. Gayunpaman ang responsableng mamahala ng kabuhayan, hindi basta pumapasok sa anumang transaksyon nang walang sapat na kaalaman. Pinag-aaralan muna niya ang proseso, pinanggagalingan ng kita at reputasyon ng negosyong inaalok bago gumawa ng pasya. Ganyang uri ng pag-iingat ang dahilan kung bakit mas bihira siyang maloko kumpara sa ibang padalos-dalos magdesisyon. Hindi lahat ng mataas ang kinikita tunay na umaasenso sa pangmatagalan. Maraming tao ang mabilis nga kumita, ngunit mabilis din nawawalan dahil kulang sa maingat na pagpapasya. Samantala ang isang mapanuring individual, handang tumanggi sa alok na hindi malinaw kahit pa nakikita niyang marami nang sumasali rito. Batid niyang mas mabuting mabagal ang pag-unlad basta ligtas at marangal ang pinanggagalingan ng salapi. Dahil sa ganoong pananaw, mas napoprotektahan niya ang bunga ng kanyang paghihirap laban sa panlilinlang at pagsisisi. Kapag mahusay kang kumilatis ng oportunidad, mas lumalawak din ang kakayahan mong bumuo ng matibay na kinabukasan. Hindi ka basta natitinag sa pressure ng paligid kahit pa maraming nagyayabang ng kinita nila sa kung ano-anong raket. Nauunawaan mong hindi kailangan makipag-unahan para lamang masabing matagumpay sa paningin ng ibang tao. Mas pinahahalagahan mo ang kapanatagan kaysa sumuong sa alanganing hakbang na pwedeng magdulot ng matinding problema balang araw. Bihasa sa ganitong klaseng pag-iisip, ang karaniwang nagiging matatag pagdating sa paghawak ng kabuhayan at negosyo. Kapag marunong kang magduda sa kahina-hinalang alok, malaking senyales na hindi ka madaling paikutin pagdating sa usaping pera. Hindi lahat ng kumikinang tunay na oportunidad, kaya mahalaga ang pagiging mapagmatsyag sa bawat galaw na may kinalaman sa puhunan. Mas nagiging matalino ang isang nilalang kapag natututo siyang magsabi ng hindi sa mga bagay na maaaring magpahamak sa kanyang kinabukasan. Pangatlong palatandaan, marunong kang magtabi para sa mga panahong hindi inaasahan. Kadalasang hindi na paghahandaan ng ordinaryong manggagawa ang biglaang pagsubok na dumarating sa buhay. Kapag nagkaroon ng pagkakasakit, pagkawala ng trabaho, o matinding pangangailangan agad, nagkakagulo ang budget ng buong pamilya. Ngunit ang taong may malalim na pangunawa tungkol sa pananalapi, hindi hinahayaang maubos lahat ng kinikita sa kasalukuyang kasiyahan. Regular siyang naglalaan ng bahagi ng kanyang pinagpaguran kahit maliit lamang bawat buwan. Dahil sa simpleng ugaling iyon, mas nagiging handa siya sa anumang problemang pwedeng sumira sa kanyang katatagan. Habang maraming tao inuuna ang luho bago seguridad, mas pinipili naman ng disiplinadong mamahala ng kabuhayan ang pagiging maingat sa bawat sentimo. Batid niyang walang permanenteng kasiguraduhan pagdating sa trabaho, negosyo at takbo ng ekonomiya. Kahit gaano kalaki ang kinikita, posibleng mawala agad kapag walang maayos na paghahanda para sa hinaharap. Dahil doon mas pinahahalagahan niya ang pagkakaroon ng nakatagong reserba
kaysa pabida sa panandaliang karangyaan. Mas kampante siyang humarap sa bawat araw dahil alam niyang may masasandalan kapag dumating ang mabibigat na sitwasyon. Hindi madaling mag-ipon, lalo na sa panahon ngayon na halos lahat ng bilihin patuloy ang pagtaas ng presyo. Maraming Pilipino ang kinakapos kahit todo na ang pagtitipid at overtime sa trabaho. Subalit ang taong tunay na matalino sa paghawak ng salapi, marunong humanap ng paraan para makapagtabi kahit paunti-unti lamang. Pwedeng magsimula sa simpleng pag-iwas sa walang saysay na gastos o pagbabawas ng mga bagay na hindi naman kailangan araw-araw. Sa paglipas ng panahon ang maliliit na halagang iyon, unti-unting nagiging proteksyon laban sa matitinding problema sa buhay. Kapag may sapat kang nakalaang pondo, mas bumababa rin ang antas ng pangamba. Tuwing may dumarating na hindi inaasahang gastusin, hindi agad natitinag ang isip dahil alam mong hindi masasayang ang lahat ng pinaghirapan mo sa isang iglap lamang. Mas nagiging maayos din ang pagdedesisyon dahil hindi ka napipilitang gumawa ng desperadong hakbang para lamang makaraos. Ganyang klase ng preparasyon ang kadalasang taglay ng mga taong matagumpay sa pagbuo ng pangmatagalang seguridad. Hindi man marangya ang pamumuhay nila, madalas naman silang mas payapa kumpara sa mga taong puro pakitang tao lang ang inuuna. Kapag nakakapagtabi ka para sa hindi inaasahang pangyayari, malaking indikasyon na lumalawak ang iyong pananaw tungkol sa tunay na kahalagahan ng pera. Hindi mo hinahayaang kontrolin ng emosyon ang bawat desisyong may kinalaman sa gastusin at kinabukasan. Mas pinipili mong maging handa kaysa magsisi kapag dumating ang panahong wala ka ng malapitan. Unti-unting nabubuo ang matatag na pundasyon ng buhay sa pamamagitan ng simpleng disiplina at maingat na paghawak sa kinikita. Pang-apat na palatandaan, hindi mo ginagawang sukatan ng tagumpay ang mamahaling bagay. Napakaraming tao ang pilit nakikipagsabayan sa nakikita nilang marangyang pamumuhay ng iba kahit kapos naman sa totoong kakayahan. Kapag may bagong cellphone, mamahaling sapatos, o magarbong sasakyan ang kakilala, agad nakakaramdam ng pressure ang karamihan na sumunod din. Samantalang ang isang praktikal mag-isip, pagdating sa pananalapi, hindi madaling natatangay ng impluwensya ng paligid. Nauunawaan niyang hindi umiikot ang tunay na tagumpay sa pagpapakitang may kaya sa harap ng maraming tao. Mas mahalaga para sa kanya ang matatag na pamumuhay kaysa pansamantalang papuri mula sa mga taong wala namang ambag sa kanyang kinabukasan. Habang lumalala ang kulturang palabas sa social media, mas dumarami rin ang nahuhulog sa walang saysay na kompetisyon tungkol sa estado sa buhay. Bawat litrato ng bakasyon, branded na kagamitan, at mamahaling pagkain nagiging dahilan ng inggit at walang tigil na paghahabol ng iba. Ngunit ang individual na mahusay humawak ng kabuhayan, hindi basta nagpapadala sa ganitong klase ng impluwensya. Batid niyang maraming tao ang mukhang mayaman sa internet, pero baon naman pala sa obligasyon at problema sa likod ng kamera. Dahil doon mas pinipili niyang ituon ang atensyon sa sariling pag-unlad kaysa makisabay sa pagpapakitang marangya. Hindi kailangang mamuhay ng engrande para masabing maayos ang kalagayan sa buhay. Maraming tahimik na tao ang dahan-dahang lumalawak ang naipundar dahil marunong silang umiwas sa gastusing pampaimpress lamang. Sa halip na unahin ang imahe sa mata ng ibang tao, mas pinapahalagahan nila ang tibay ng kanilang kinabukasan. Ganyang klaseng mindset ang kadalasang dahilan kung bakit mas mabilis silang nakakabuo ng negosyo, ari-arian at pangmatagalang seguridad. Habang abala ang iba sa pagpapakitang mayaman, sila naman tahimik na nagpapalago ng kanilang kabuhayan. Kapag hindi ka alipin ng luho, mas nagiging malinaw ang direksyon ng iyong mga desisyon pagdating sa salapi. Hindi ka basta bumibili para lamang makasabay o makatanggap ng paghanga mula sa ibang tao. Mas nagiging maingat ka sa pagpili ng bagay na tunay na may pakinabang sa pang-araw-araw na pamumuhay. Dahil dito mas maraming oportunidad ang nabubuksan para sa mas mahahalagang layunin tulad ng negosyo, edukasyon o paghahanda para sa pamilya. Unti-unting nagiging matibay ang pundasyon ng iyong buhay dahil marunong kang magpukus sa mga bagay na may tunay na halaga. Kapag hindi mo kailangan patunayan ang estado mo gamit ang mamahaling kagamitan, malaking senyales na mataas ang antas ng iyong pag-unawa tungkol sa pera. Hindi ka madaling maimpluwensyahan ng opinyon ng ibang tao pagdating sa paraan ng iyong pamumuhay
Doon nahuhubog ang ugaling karaniwang makikita sa mga taong tahimik. Ngunit unti-unting yumayaman habang tumatagal ang panahon. Ganyang klasing pananaw ang madalas nagdadala sa isang tao tungo sa mas payapa at mas matatag na kinabukasan. Pang-limang palatandaan, marunong kang magpalago ng kinikita imbes na ubusin ka agad. Karaniwang problema ng maraming tao, ang pagiging kampante kapag regular ang dating ng sweldo o kita mula sa hanap buhay. Kapag nakakaramdam ng ginhawa, madalas lumalaki rin ang paggastos hanggang sa wala nang natitirang halaga para sa mas mahalagang layunin. Ngunit ang isang mahusay dumiskarte pagdating sa kabuhayan, hindi kontento na puro gastos lamang ang direksyon ng kanyang pinaghirapan. Palagi niyang iniisip kung paano mapapalaki ang perang pumapasok sa kanyang kamay sa legal at maayos na paraan. Mas nakatuon ang kanyang isip sa pagbuo ng oportunidad kaysa sa panandaliang aliw na mabilis ding nawawala. Habang ang iba abala sa walang tigil na pagbili ng bagay na kumukupas ang halaga kalaunan, mas pinipili naman ng matalinong mamahala ng salapi ang mga bagay na pwedeng magbigay ng dagdag na pagkakakitaan. Pwedeng simpleng maliit na puhunan, dagdag na kasanayan o pag-aaral tungkol sa negosyo ang inuunan niyang paglaanan ng panahon at resources. Batid niyang hindi sapat ang puro trabaho lamang kung nais magkaroon ng mas komportableng pamumuhay balang araw. Dahil doon mas maingat siyang pumili kung saan dadaloy ang kanyang pinaghirapang halaga. Ganyang klase ng pag-iisip ang unti-unting bumabago sa direksyon ng buhay ng isang ordinaryong manggagawa. Hindi kailangang sobrang laki agad ng puhunan para makapagsimula sa pagpapalago ng kinikita. Maraming matagumpay na Pilipino ang nagsimula sa maliit ngunit tuloy-tuloy na hakbang hanggang sa lumawak ang kanilang pinagkakakitaan. Ang mahalaga, marunong kang humanap ng paraan para hindi manatiling puro palabas lamang ang bawat perang dumarating. Kapag natutunan mong gamitin ang kinikita bilang instrumento para lumikha pa ng mas malaking oportunidad, mas nagiging matatag ang iyong kinabukasan. Unti-unting nababawasan ang posibilidad na manatiling nakaasa lamang sa iisang pagkukunan ng kabuhayan. Kapag mahusay kang magpalago ng resources, mas lumalawak din ang iyong kakayahang humawak ng mas mabibigat na responsibilidad sa buhay. Hindi ka madaling mataranta tuwing may pagbabago sa trabaho o takbo ng ekonomiya dahil mayroon kang ibang paraan para kumita. Mas nagiging malaya rin ang pagdedesisyon dahil hindi ka lubusang nakatali sa isang pinagkukunan lamang ng pera. Dahil sa ugaling ito, mas nagiging malapit ang isang tao sa pangmatagalang katatagan at kaginhawaan. Kadalasang ganitong klaseng individual ang nagkakaroon ng kakayahang magbigay ng mas magandang buhay para sa kanilang pamilya kapag marunong kang maghanap ng paraan upang mapalawak ang pinapasok na kita. Malaking indikasyon na hindi pang isang araw lamang ang pananaw mo tungkol sa salapi. Hindi ka basta kontento sa paulit-ulit na cycle ng trabaho at gastos na walang malinaw na direksyon. Mas pinipili mong bumuo ng sistemang makakatulong sa iyong umangat kahit dahan-dahan ang progreso. Pang-anim na palatandaan, kaya mong tumanggi kahit malapit na tao ang nanghihiram. Napakahirap tumanggi, lalo na kapag kamag-anak o matagal ng kakilala ang lumalapit para manghiram ng pera. Dahil likas na matulungin ang maraming Pilipino, kadalasan nauuna ang awa kaysa maingat na pagdedesisyon tungkol sa sariling kabuhayan. Subalit ang isang responsableng humahawak ng pananalapi, alam kung kailan dapat tumulong at kung kailan kailangan magtakda ng hangganan. Hindi niya hinahayaang masira ang sarili niyang katatagan dahil lamang sa paulit-ulit na pagligtas sa ibang tao. Mas nauunawaan niyang hindi lahat ng problema ng iba, obligasyon niyang akuin habang buhay. Habang tumatagal, maraming pagkakaibigan at relasyon ang nasisira dahil sa usaping utang at hindi pagkakaunawaan tungkol sa pera. Kapag nasanay ang isang tao na laging sinasalo ng iba, nawawala rin ang disiplina niyang matutong dumiskarte para sa sarili. Ngunit ang matalinong individual, marunong magbigay ng tulong ng hindi sinasakripisyo ang sariling seguridad at kapakanan ng pamilya. Pinag-iisipan muna niya kung makakabuti ba talaga ang pagpapahiram o baka lalo lamang nitong palalain ang maling nakasanayan ng humihingi. Ganyang uri ng pag-iingat ang dahilan kung bakit mas maayos niyang napapangalagaan ang sariling pinaghirapan. Hindi nangangahulugang madamot kaagad ang isang tao kapag marunong siyang magsabi
nang hindi sa ilang pagkakataon. Maraming beses na ang sobrang kabaitan nagiging dahilan ng pagkabaon sa obligasyon at problema ng iba. Kapag walang malinaw na limitasyon, madaling maubos ang perang dapat sana nakalaan para sa mas mahahalagang pangangailangan. Dahil doon mas pinipili ng maingat na mamahala ng salapi ang pagiging praktikal kaysa padalos-dalos na pagpapakita ng awa. Batid niyang mas mahirap tumulong kapag pati sarili niya kalaunan nawalan na rin ng matibay na pundasyon. Kapag marunong kang magtakda ng boundaries, mas nagiging maayos din ang takbo ng iyong pinansyal na buhay. Hindi ka basta natitinag ng guilt o pressure mula sa mga taong sanay umasa sa tulong ng iba. Mas malinaw mong nauunawaan na mahalagang protektahan ang bunga ng iyong pagod at sakripisyo. Dahil dito mas napapanatili mo ang balanse sa pagitan ng pagtulong at pag-aalaga sa sariling kinabukasan. Unti-unting nabubuo ang mas matatag na pananaw tungkol sa tunay na responsibilidad pagdating sa pera at relasyon. Kapag kaya mong magsabi ng maayos, ngunit matatag na pagtanggi, malaking palatandaan na kontrolado mo ang emosyon mo sa usaping salapi. Hindi ka madaling napipilit dahil lamang sa awa, hiya o takot na masabihang madamot ng ibang tao. Mas pinahahalagahan mo ang pangmatagalang seguridad kaysa pansamantalang katahimikan na maaring magdulot ng problema kalaunan. Pang-pitong palatandaan, hindi ka umaasa sa iisang pinagkukunan ng kabuhayan. Maraming manggagawa ang nabibigla kapag biglang nawawala ang pangunahing pinagkakakitaan dahil wala silang ibang mapagkukunan ng suporta. Kapag nagsara ang kumpanya, humina ang negosyo o nagkaroon ng problema sa trabaho, agad naaapektuhan ang buong pamumuhay ng pamilya. Samantalang ang isang mapanlikhang tao pagdating sa usaping pinansyal, hindi hinahayaang iisa lamang ang sandalan niya para mabuhay. Palagi siyang naghahanap ng ibang paraan upang magkaroon ng dagdag na pagkakakitaan kahit maliit pa lamang sa umpisa. Mas nauunawaan niyang delikado ang sobrang pagdepende sa isang pinanggagalingan ng kabuhayan, lalo na sa bagong panahon ngayon. Habang dumarami ang gastusin at responsibilidad, lalong nagiging mahalaga ang pagkakaroon ng iba pang mapagkukunan ng pera. Kaya ang mga taong may malawak na pananaw sa buhay, madalas marunong sumubok ng bagong pagkakakitaan tulad ng maliit na negosyo, online sideline o karagdagang kasanayan. Hindi sila natatakot matuto ng bagong bagay basta makakatulong para mas mapatatag ang kanilang kinabukasan. Batid nilang mas mabuting pagod ang katawan kaysa dumating ang panahong wala nang maasahan kapag nagkaproblema ang pangunahing trabaho. Ganyang klasing mindset ang kadalasang nagdadala sa isang tao tungo sa mas matibay na kalagayan sa buhay. Hindi kailangang sabay-sabay lumaki agad ang lahat ng pinagkakakitaan para masabing maayos ang direksyon ng isang tao. Minsan sapat ng may maliit na dagdag na pumapasok upang magkaroon ng karagdagang seguridad sa panahon ng kagipitan. Ang mahalaga, marunong kang gumawa ng paraan upang hindi ka tuluyang mawalan kapag humina ang isa mong pinagkukunan ng kita. Dahil sa ganitong pag-iisip, mas nagiging handa kang humarap sa anumang pagbabago ng ekonomiya at takbo ng panahon. Unti-unting lumalawak ang kakayahan mong bumangon kahit may dumating na mabibigat na pagsubok sa kabuhayan. Kapag sanay kang mag-explore ng iba pang oportunidad, mas nagiging malawak din ang pananaw mo tungkol sa halaga ng sipag at diskarte. Hindi ka basta nakukontento sa paulit-ulit na routine na walang malinaw na paglago para sa kinabukasan. Mas pinipili mong gamitin ang oras sa produktibong paraan kaysa ubusin lamang sa mga bagay na walang naidudulot na benepisyo. Dahil dito mas lumalakas ang kumpiyansa mo sa sariling kakayahan kahit dumaan pa sa mahihirap na sitwasyon. Karaniwang ganitong klasing tao ang hindi madaling bumagsak kapag may hindi inaasahang pagbabago sa kanilang hanap buhay. Kapag hindi ka umaasa sa isang daluyan, nang kita malaking indikasyon na malalim ang iyong pag-unawa sa tunay na seguridad sa buhay. Hindi mo hinahayaan na isang problema lamang ang tuluyang sumira sa lahat ng pinaghirapan mo sa loob ng maraming taon. Pang-8 palatandaan, alam mong hindi habang buhay malakas ang kita, kaya pinaghahandaan mo ang hinaharap. Maraming tao ang kampante habang malakas pa ang katawan at tuloy-tuloy ang pumapasok na pera buwan-buwan. Kapag bata pa at maraming raket, madalas nakakalimutang isipin na darating din ang panahong babagal ang kakayahang kumita.
Ngunit ang isang taong may malawak na pagtingin sa buhay, hindi lamang kasalukuyan ang iniisip pagdating sa pananalapi. Pinaghahandaan niya ang mga susunod na taon habang maaga pa upang hindi mahirapan kapag nagbago ang sitwasyon ng kanyang kabuhayan. Mas pinipili niyang magsakripisyo ngayon kaysa dumating ang panahong wala ng sapat na lakas para magsimulang muli. Habang tumatanda ang isang tao, mas lumalaki rin ang posibilidad ng mas mabibigat na responsibilidad at gastusin. Pwedeng dumating ang pagkakasakit, pagkawala ng trabaho, paghina ng negosyo, o iba pang pagsubok na hindi kayang kontrolin ni Numan. Dahil dito ang matalinong mamahala ng salapi, hindi inuubos ang panahon sa puro kasiyahan at walang direksyong paggastos. Naghahanda siya para sa mas malayong panahon sa pamamagitan ng maingat na paghawak sa kanyang kinikita at pagbuo ng matatag na pundasyon. Ganyang uri ng pag-iisip ang kadalasang nagliligtas sa isang pamilya mula sa matinding paghihirap pagdating ng mga hindi inaasahang pangyayari. Hindi madaling mag-isip para sa kinabukasan, lalo na kapag maraming tukso at pansamantalang aliw sa paligid. Karamihan nais agad maranasan ang marangyang pamumuhay, kahit hindi pa sapat ang kakayahan para panindigan iyon sa mahabang panahon. Subalit ang disiplinadong individual marunong magsantabi ng personal na kagustuhan upang masiguro ang mas maayos na bukas para sa sarili at mahal sa buhay. Batid niyang hindi permanente ang magandang takbo ng buhay, kaya mahalagang maging handa habang may pagkakataon pa. Sa pamamagitan ng ganitong pananaw, mas nagiging matatag ang kanyang direksyon kahit magulo ang takbo ng ekonomiya. Kapag maaga mong iniisip ang kinabukasan, mas nagiging maingat ka rin sa bawat pasyang may kinalaman sa pera. Hindi ka basta sumusugal sa walang kasiguraduhang galaw na pwedeng sumira sa lahat ng pinaghirapan mo. Mas pinapahalagahan mo ang seguridad, katahimikan, at pangmatagalang katatagan kaysa panandali ang kasiyahan lamang. Dahil dito, mas lumalalim ang kakayahan mong bumuo ng buhay na hindi basta natitinag ng problema o krisis. Karaniwang ganitong klase ng tao ang nagkakaroon ng mas maayos na kalagayan habang tumatagal ang panahon. Kapag marunong kang maghanda para sa mga susunod na taon, malaking senyales na mataas ang antas ng iyong financial maturity. Hindi man agad makita ang resulta ngayon, darating ang panahon na mararamdaman mo rin ang bunga ng bawat tamang desisyong ginagawa mo tungkol sa pera. Habang maraming tao abala sa pagpapakitang may kaya, mas mahalagang matutunan kung paano manatiling matatag kahit dumaan sa matinding pagsubok ang buhay. Hindi permanente ang magandang kita, malakas na katawan, o maayos na sitwasyon, kaya napakahalaga ng wastong pagdedesisyon habang maaga pa. Ang simpleng pagpipigil sa luho, maingat na paghawak ng kinikita, at tamang pag-iisip tungkol sa salapi pwedeng magdala sa mas tahimik at mas panatag na kinabukasan. Dahan-dahang nababago ang buhay ng isang tao kapag natututo siyang unahin ang pangmatagalang seguridad kaysa panandaliang kasiyahan. Ganyang klase ng pananaw ang kadalasang bumubuo ng mga taong tunay na umaasenso kahit hindi maingay sa paningin ng ibang tao. Napakaraming Pilipino ang nagsimula sa hirap, ngunit nakaahon dahil natutunan nilang kontrolin ang kanilang mga desisyon pagdating sa pera. Hindi naging madali ang kanilang paglalakbay dahil kinailangan nilang magsakripisyo, magtiis at umiwas sa maraming tukso sa paligid. Subalit dahil sa disiplina at tamang paghawak ng kabuhayan, unti-unti nilang nabago ang takbo ng kanilang pamumuhay. Bawat maliit na hakbang na ginagawa araw-araw, may malaking epekto sa magiging kalagayan ng isang tao pagdating ng panahon. Kapag marunong kang maghintay at magtiyaga, mas lumalaki ang posibilidad mong makamit ang klase ng buhay na matagal mo nang inaasam. Hindi sukatan ng tunay na yaman ang dami ng gamit, laki ng sweldo, o ganda ng ipinapakita sa social media. Mas mahalaga ang kakayahang matulog ng payapa dahil alam mong hindi basta-basta mawawasak ang pundasyon ng iyong buhay kapag may dumating na problema. Kapag natutunan mong pahalagahan ang bawat perang pumapasok sa iyong kamay, mas nagiging maingat ka rin sa direksyong tinatahak mo araw-araw. Unti-unting lumalalim ang iyong pag-unawa sa tunay na kahulugan ng seguridad, tagumpay at katahimikan ng isip. Doon nagsisimulang mabuo ang buhay na hindi lamang mukhang maayos kundi tunay na matatag kahit walang kailangang patunayan sa ibang tao. Maraming tao ang nangangarap yumaman
pero kakaunti lamang ang handang baguhin ang kanilang nakasanayang pag-iisip tungkol sa pera. Kaya kung gusto mong magkaroon ng mas maayos na kinabukasan, kailangang magsimula iyon sa simpleng disiplina at tamang mindset araw-araw. Hindi kailangang maging milyonaryo agad para masabing nasa tamang direksyon ka na sa buhay. Sapat nang marunong kang umiwas sa mga pagkakamaling paulit-ulit sumisira sa kinabukasan ng napakaraming tao. Kapag dala mo ang mga ugaling ito, habang tumatagal mas lumalaki ang posibilidad na makamit mo ang buhay na may tunay na seguridad, kapanatagan at pangmatagalang kaginhawaan.